Praise the Lord, ye hands adore him. Praise him, angels in the high. Sun and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito na naman ang programang Alamin ang iyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Pero Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Ito pong programa ay marinig nyo every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning over GMA Radio, DWRA, broadcasting from Baguio City, Barangay FM 92.7. Every Sunday, 5 to 6 o'clock in the morning. Bago natin tuluyang i-discuss ang ating lesson, binabati ko po ang ating mga radio listeners dito sa Baguio, Carlos Garcia po dyan sa Rainbow Subdivision, mga Balawas and Capsula family dyan sa Itugan, Benguet, mga kapatiran sa Abra, Pangasinan, La Union, and of course many other places na abot po ng signal ng GMA Radio. Lalo na po po si kapatid na Fidel Tasio, diyan po sa Aringay, La Union, kasama si kapatid na J. Manungdo Bangkiray. Mamaya po ay babatiin natin ulit ang ating mga kapatiran. At ito na po ang ating discussion for the first Sunday of the month of March 2026. Pinamagatan kong Ruben Ecleos, PBMA, an inquiry, based on the book of Matthew, chapter 7, verse 16 and 20. Ang grupo ni Ruben Ecleo, PBMA or Philippine Benevolence Missionary Association, isa pong pagtatanong. At ito po ang ating teksto na mababasa sa Matthew, chapter 7, verse 16 and 20. Sabi ng Panginoong Kristo, "You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? Therefore, by their fruits you will know them." Chapter 7, verse 16 and 20. Sa wikang Pilipino po, ganito ang sinasaad ng ating teksto sa Matthew, Kapitulo 7. Sa mga Biblia, may mga Biblia po, samahan niyo ako sa ating pagbabasa sa Matthew chapter 7, verse 16 and verse 20. Ganito po ang sinasaad ng Matthew 16. Sabi ko, umpisahan po natin sa verse 15. "Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang mga ibos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno, at di maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa." Yan po ang ating pagbabasa sa ating text sa Matthew chapter 7, starting with verse 15 and verse 20 sa Filipino version. So sabi ng Panginoong Kristo sa ating pong introduction, false prophets and teachers existed both in the Old and New Testament period. So yung mga bulaang propeta, lumang tipan at bagong tipan, meron ng mga bulaang propeta. At noong kapanahon ni Kristo, especially during the earthly ministries of Christ,
Jewish leaders were opposing his teachings. So sino po yung mga masasabi nating mga huwad na mga ngaral o tagapagturo ng panahon ni Kristo? Yun po yung mga namumuno sa reliyong Judaismo. Jewish leaders, especially the scribes, the Pharisees, and the Sadducees, and of course, kasama na yung mga chief priests. Now, in the Philippines, in the so-called 20th or 21st century, 21 siglo na ngayon, until the present, saw the rise of many different religious organizations, sects, and cults. Kahit dito sa Pilipinas po, siglo 21, 2021, lumabas po yung maraming mga grupo. Nasabang nating religious organization, pwedeng tawagin mga sekta, o pati na rin na kulto. Sa atin pong pag-aaral sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid, na nakikinig sa ating radio program at the same time nanonood po sa ating YouTube channel, we shall study the so-called PBMA. Ano yung PBMA? Philippine Benevolent Missionaries Association. At 4 po na parte ng grupo ng ating pag-aaral. Number 1, the biographical sketch of the founder. Sino po yung founder nito? Ruben Ecleo Sr. Number 2, the background and the development of Ruben Ecleo's PBMA. Paano na simula at lumago yung grupo na ito na sinasabi natin PBMA, Philippine Benevolent and Missionaries Association. Number 3, some teachings and practices of the PBMA. Ano yung mga ginawa nila? Ano yung mga pagtuturo na ipinangangaral nila sa kanilang mga membro at sa ibang mga tao? And the last part of the lesson, the New Testament Church and Ruben Ecleo's PBMA. So, paghahambingin natin, bibigyan natin ng comparison, ang Iglesia ng Panginoon Diyos sa Bagong Tipan, pati na rin itong grupo ni Ruben Ecleo na sinasabi natin PBMA or Philippine Benevolence Missionary Association. Bago tayo dumako sa ating discussion, sa mga hindi po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, I'm encouraging you to subscribe, and then of course you will get notification pagkatapos share nyo rin po sa inyong mga kaibigan para mas maraming nakakaalam sa pangangaral at doktrina ng ating Panginoon sa Kristo mula sa Biblia. Now let's go to the first part of our lesson. The biographical sketch of the founder, Ruben Edera Ecleo Sr. Ito pong nagtatag ng grupo na tinatawag na PBMA or Philippine Benevolence Missionary Association. Philippine Benevolent and Missionaries Association. Si Ruben Edera Ecleo Sr. Well, ito pong si Ruben Edera Ecleo Sr. Pinanganak noong December 9, 1934 sa Dinagat Islands. Ito po ay matatagpuan sa Surigao del Norte, doon po sa Mindanao. Well, ayon sa kanila, when he was about 8 years old, 8 taon lang, he already started as a healing missionary. Nanggagamot na siya at siya po ay nag-mission na raw. Ayon sa kanilang sabi. At sa taong 1950, mayroon pong dumaong na mga barkong Amerikano doon sa Dinagat Island, doon sa Surigao. Sumama po itong si Ruben Ecleo Sr. at siya po ay napunta sa Amerika at doon siya ay nakapag-aral ng iba-ibang kultura, iba-ibang kaalaman. So ayon po sa kanilang sabi-sabi o radyo sa kanilang mga sources, doon po ay natuto siya magsalita ng iba-ibang wika. He learned Arabic, Hebrew, Sanskrit, ito yung salita ng mga India. And of course, Aramaic. Ito pong Aramaic ay salita ito ng ating Panginoon Kristo. Nung kapanahon na niya, it's a combination of the Hebrew and the Syrian language, which they call it Aramaic. And then, because of this knowledge, sabi nila,
Ecleo was able to interpret ancient mysteries. Mga sinaunang mga hiwaga o misteryo. He can also read Akashic records. Ito pong Akashic records, medyo mahirap po itindihin ito, pero ito po yung sinasabi nilang parang esoteric na mga bagay. Anyway, so taong 1960s, he already had his first 13 followers. Karoon po siya ng 13 mga tagasunod, and ito po ay tinawag niyang mga followers niya. And these people started calling him the Divine Master. So ang titulo po ni Ecleo ay Divine Master. In 1981, World Health Organization magazine featured Ruben Ecleo as the South's mysterious superstar. So napalatala po sa isang magazine, yung World Health, at sinabi nila na siya ay siyang mysterious superstar. Well, doon po sa kanilang lugar, Barangay San Jose, in Dinagat Islands, primero po isa lamang bayan, later on it was made into a province. Siya po ay tinangal na most outstanding barangay, yung kanyang lugar, by the Rotary Club of Makati. Ito po ay naganap ng 1980. Well, going back, siya po ang naging asawa niya noong taong 1955. Ang pangalan ng kanyang naging asawa ay si Glenda Buray of Cagayan de Oro City and Misamis Occidental, with whom he had 8 children. Aside from his wife na si Glenda Buray, ayon sa kanilang tala, si Ruben Ecleo Sr. daw ay nagkaroon pa ng mga sinasabi nating spiritual wives. Nagkaroon pa din daw siya ng mga spiritual wives. Mga asawang spiritual. I do not know anong ibig sabihin ng spiritual wives. At kasama po sa mga spiritual wives na yan ay si Reneria Burha, with whom he had also 2 children. So, 8 plus 2, 10 na. And then ito pong si Glenda Buray Ecleo, na asawa ni Ruben Ecleo Sr., ay naging member po ng Provincial Board of Surigao del Norte, and later on, naging congresswoman pa. So, napunta po sila sa larangan ng politika. Ito pong si Ruben Ecleo Sr. mismo, served as mayor of the Dinagat Islands from 1963 up to 1987. The longest term for a mayor. As such, because of that, he was chosen as the most outstanding mayor of the Philippines in the year 1995. But in 1987, at the age of 53, he died from cardiac arrest. Tuloy po natin ang ating discussion on the background and the development of Ruben Ecleo's PBMA. Paano po lumago ang grupo na ito na tinatawag nating Philippine Benevolent and Missionaries Association? Well, ito po ay masasabi nating non-sectarian. Akayon sa kanila, it's non-profit, charitable, religious, fraternal organization which was started in 1965. Pag sinabi nating fraternal, brotherhood, magkakapatid, spiritually speaking. So ito po ay natatag noong 1965. Subalit, itong si Ruben Ecleo Sr., bago siya naging founder ng grupo ito, siya po ay member ng Independent Catholic Church or the so-called Aglipayan Church. At nang siya ay namatay na, ang nagmana po ng kanyang pwesto ay ang kanyang anak na si Ruben Ecleo Jr. Na naging so-called Divine Master dan. Subalit itong si Ruben Ecleo, namatay po ito sa loob ng bilangguan. Magkaroon po sila ng problema. May 13, 2021, siya po ay nahatulan at napulong dahil ayon sa balita, pinatay niya ang kanyang asawa ng year
2022. Kaya 2021 namatay na siya. So, as of the year 2013, itong grupo nito, PBMA, ayon sa kanila ay nagkaroon sa ng mga more or less 140,000 members. So, yun po yung bilang nila. Marahil, mas marami pa. PBMA, they registered it sa Securities and Exchange Commission in Makati on October 19, 1965. At ang kanila pong pinaka-main office ay sa Barangay San Jose, or rather in the town of San Jose, in the province of the Dinagat Islands. Formerly, ang Dinagat Islands po, separate, pero naging another province, Surigao del Norte dati. Pero ginawa siyang another province. Well, PBMA, according to statistics, counted from 1 to 3 million members nationwide sa buong Pilipinas daw. Umabot sila ng hanggang 3 milyon based on the count of the Philippine National Police according to the write-up of Mr. Paul John Kanya on May 25, 2021. So dumami po sila, umabot sila ng milyon. However, the number of the PBMA members, yung kanilang bilang, ay bumaba. Dalawa pong dahilan kung bakit bumaba ang numero o bilang ng kanilang mga miyembro. Number one, of course, yung kamatayan ng kanilang founder na si Ruben Ecleo Sr. in the year 1987 at ang pamumuno ay lipat sa kanyang anak na si Ruben Ecleo Jr. who was a musician, a recording artist, also a mayor of San Jose, and congressman of the Dinagat Islands. So, naging probinsya na po. Subalit, nagkaroon po ito ng kaso itong si Ruben Ecleo Sr. Junior rather. The second event was the infamous murder, namatay po, pinatay, yung kanyang asawa. At ayon sa korte, ang pumatay, mismo itong Ruben Ecleo Jr. Pinatay niya po yung kanyang 27-year-old wife na pangalan po ay si Alona Bacolod. Yan po ay ayon sa mga reports na nakuha natin sa kanilang kwento ng istorya. This is of course not chismis. This is already well known. Na-publish po ito sa mga newspapers. Well, Ruben Ecleo later on, Jr., one-time leader of the PMA, succumbed to cardiac arrest on May 13, 2021. So namatay din po siya year 2021. So sino na po ang namumuno sa grupo na PBMA ngayon? Philippine Benevolent and Missionary Association. Kayo po sa aking pagsasaliksik sa isang miyembro dito po sa siyudad ng Baguio na kaibigan ko, isa pong security guard na taga Mindanao. In-interview ko po siya at sabi niya, isa sa mga anak ni Ruben Ecleo Sr., isang babae po, ang siya pong namumuno ng grupong ito. Most of members of the PBMA living in the province of the Dinagat Island still continue to pledge their loyalty to the Ecleos and the organization. Bagamat ganun po ang nangyari sa mga grupo na ito, PBMA, umatay yung original founder, ang successor na anak na si Ruben Ecleos Jr., hindi pa rin nawala yung tiwala ng mga tao, yung kanilang mga membro, sa kanilang mga leaders, of course, pati na rin sa organization. Kaya tuloy-tuloy pa rin itong grupo na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Pangatlong parte po ng ating pag-aaral sa grupo ng PBMA. Now, let's notice some teachings and practices of Ruben Ecleo's PBMA. Ano po yung mga doktrina at saka mga ginagawa nila patungkol sa kanilang grupo? Very short lang po ito, mga kaibigan at mga kapatid. Basta talakayin po natin mamaya yung last topic, the New Testament Church and Ruben Ecleo's PBMA. Paghahambingin po natin kung ano sinasabi ng Biblia at kung ano naman ang ginagawa ng grupo. Well, the teaching, number one, the PBMA is characterized by a syncretic group that incorporate elements of Christianity, Buddhism, Hinduism, Judaism, and Occultism. Ano pong ibig sabihin niya? So pinaghalo-halo po ni Ruben Ecleo Sr.
Ang kanilang grupo na PBMA, actually, it's not a church. They call it association. But dito, pinaghalo nila ang mga doktrina ng pag-aaral ng pagtuturo ni Kristo. Hinaluan nila ng teaching ng Buddhism na founded by Gautama Buddha from India. Hinaluan din nila ng teachings ng Hinduism. Galing pa rin yan sa India. And of course, may mga pagtuturo din galing sa Judaismo or Judaism and occultism. Itong occultism po, may mga magic ito, saka may mga mysterious teachings po ito, yun yung Akashic Records na yan. Of course, may discussion din tayo. We have a separate video on occultism. The divine mission, according to them, ni founder Ruben Ecleo Sr., focuses on charity and promotes international peace and unity. So, maganda kanilang layunin, charity, paggawa ng kabutihan, and promoting international peace and unity, pagkakaisa sa buong mundo. Yun po ang gusto ni Ruben Ecleo Sr. The followers viewed Ruben Ecleo Sr. as a Christ-like figure with divine healing and miraculous powers able to raise the dead. So sabi ng mga followers niya, katulad daw siya ni Kristo. At mayroon din siyang maaring magpagamot o magpagaling sa pamamagitan ng mga kapangyarihan, pati na rin yung pagbuhay sa mga patay. Yun po yung sabi nila. Kung meron mang ebidensya, hindi natin alam. Yun po yung angkin ng mga miyembro ng PBMA. Members also believe that they can achieve a form of eternal life, of immortal life. In other words, pareho rin sa Biblia. Tayong mga Kristiyano believes in having immortality pero not on this earth. Pwede po tayo maging immortal o wala ng kamatayan, pero hindi po sa lupa na ito. Our eternal life or immortal life is in the next life. Sa heaven po yun o sa paradise. When of course, itong mga membro nila, meron itong tinatawag na revised prayer and Aramaic used for protection and healing. So meron po silang isang panalangin sa salitang Aramaic at ito'y ginagamit daw nila for protection and healing. Pagproteksyon sa kanilang mga sarili at panggagamot. Balita pa nga itong mga grupo na ito, yung kanilang mga miyembro, pwedeng bumunot ng ipin sa pamamagitan lamang ng kutsara o kutsarita. Ang iba, kamay lang. At sila daw nanggagamot, habang nanggagamot, parang may nagbibigay sa kanila ng mga instrumento galing sa kawalan, hangin lang, according to their claim. Yun po ang sabi nila. Meron po ako mga kilala, mga year 1970s pa, hanggang ngayon, meron pa sila, na nakagagamot sila at nag-oopera. Yun po yung mga sabi-sabi nila. Now, some practices and rules of the PMMA, members are prohibited. Ito pong maganda sa kanila. Bawal po ang sigarilyo, bawal ang magsugal, at bawal din uminom ng alak. So they prohibit smoking, they prohibit gambling, and they also prohibit drinking alcohol or ang paglalasing. Now, on the first Saturday of each month, nagkakaroon po sila ng meeting. And they perform rituals before the picture of the leader. So pag Sabado, nagmi-meeting po sila, meron po silang mga ritual or seremonya. Ito po ay ginagawa nila in the front or in the picture, may retrato o photograph ng kanilang leader na si Ruben Ecleo at ang kanilang seremonya ay ritual ginagawa nila sa harap ng kanyang founder na si Ruben Ecleo Sr. Okay, may mga sing-sing din po sila. They also wear symbolic rings as their distinction. The longer the member, may ibang pong klaseng mga sing-sing. And of course, before we end this part of the lesson, it must be noticed that the PMA has faced controversies and is described as a cult. But members defend it as a charitable organization and focus on strict moral life. So sabi ng iba, nagkaroon po sila ng mga kontrobersya at ang iba, ang tawag sa kanila ay sila ay isang kulto o religious cult. Subalit, sabi naman nila,
Kami ay isang asosasyon lang na matulungin. At ang aming pamumuhay ay stricto. Walang sugal, walang sigarilyo, at walang alak. Yun po ang sabi nila. Last part of our lesson, brothers and sisters, sana nandiyan pa kayo. At kung hindi po kayo nakapag-subscribe, we are encouraging you to subscribe to my YouTube channel, Know Your Bible Program. Tatagpuan nyo yan dyan sa YouTube. And of course, sa mga may radio, all over, probably Cordillera, Pangasinan, La Union, kung saan narinig yung signal ng GMA Radio, DWRA, Barangay FM 92.7, talakay na po natin the New Testament Church and Ruben Ecleos PBMA. Ano pong sinasabi ng Biblia, especially ang Bagong Tipan, tungkol sa grupo ni Ruben Ecleo na PBMA? Well, we will observe that the church in the New Testament founded by Christ did not have any earthly headquarters. Ang iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, wala po silang headquarters. Wala po silang sinasabing ang Jerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, and other places. Hindi po sila nagkaroon ng headquarters. Ang ibig sabihin, lahat ng kongregasyon ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan, independent, autonomous. Kaya sinabi ni Apostol Pablo doon sa Roma 16:16, the churches of Christ salute you. Ano yung churches? Yun po yung mga lokal na kongregasyon. Iba-ibang lugar. So each local congregation was autonomous and independent. Wala po silang super church or headquarters. Ano pa? The local congregation during the time of Christ was governed by elders and assisted by deacons. So yung namumuno po, tinatawag nilang matatanda, elders. They were also called presbyters, bishops, and others. Name, ano? Kung babasahin natin sa Acts chapter 14 verse 23, si Apostol Pablo at si Bernabe ay naglibot doon sa Asia Minor at sila ay nagtalaga ng mga elders. And of course, later on, assisted by deacons. Mga matatanda sa iglesia, presbyteros, and assisted by deacons or diakonos. Doon po sa Philippians chapter 1 verse 1, sabi doon ni Apostol Pablo, sinulatan niya ang iglesia sa Pilipos. Sabi niya, sa iglesia sa Pilipos, kasama ang mga matatanda, the elders, and the deacons. So yung pinakamataas na officers ng isang lokal na congregation ng panahon ni Kristo, they were elders and assisted by deacons. Wala pong tinatawag na divine master. Sa PBMA, mayroon silang divine master, si Ecleo. Well, Ruben Ecleo has a headquarters. Alam natin yung kanilang headquarters doon po sa Barangay Aurelio in the town of San Jose and the province of Dinagat Islands. Malapit po yan sa Surigao del Norte. Doon po sa Titus chapter 1 verse 5, sabi ni Apostol Pablo kay Tito, I left you in Crete so that you will set things in order and appoint elders in every church. So sabi ni Pablo kay Tito, inilagay kita dyan sa isla ng Creta para ayusin ang mga bagay na dyan at magtalaga ka ng mga elders o matatanda sa bawat iglesia. So nakikita po natin na walang headquarters ang original na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo sa Bagong Tipan. Kung nagkaroon man ng headquarters, it was many years later, hundreds of years. Itong kay Ecleo, of course, 1900 na po ito, year 20,000, or rather, year, in other words, 21st or 20th century. Ikalawang 20 siglo. 20th century. 20th century means 2,000 years after Christ. Ano pa? Ruben Ecleo has a compound in San Jose, yung isang bayan po doon, at mayroon siyang central hub, parang pinaka-headquarters niya, and there's also a founder's tomb. Makikita niyo po sa ating YouTube channel, na picturean po yung mga parang headquarters, parang palasyo niya doon. Later,
ito pong kanilang lugar na ito, parang headquarters, naging sort of a pilgrims tourist spot. Naging pilgrims ng mga kanilang mga miyembro, pupunta roon sa iba-ibang lugar, and even visitors also go there. Well, sa New Testament Church, paano lumago ang mga miyembro ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo? Saan sila nagbatay ng kanilang pagiging successful na mga Kristiyano? Ayon po sa Book of Acts chapter 2 verse 42, sabi ng Biblia, sabi ni Lucas, and the early believers, the New Testament Christians, were focused on the apostles' doctrine. Doktrina o mga aral ng mga apostoles. Bakit? Sapagkat yung mga apostoles, sila po yung biniyayaan ng Espiritu Santo. Sila po ang ginabayan at binigay ng lahat ng katotohanan na dapat malaman nila. John chapter 16:23, sabi ni Kristo, the Spirit will guide you into all the truth. Lahat ng katotohanan. So wala pong kamali yung mga apostoles. They also had fellowship, pagsasama-sama, breaking of bread. Breaking of bread, dito yung hindi lang yung pagkain na magkakasama, kundi the communion, the unleavened bread and the wine, o the so-called Lord's Supper, nagpatuloy sila sa panalangin. Well, in contrast, PBA members called Ruben Icleo, ang tawag nila kay Ruben Icleo po ay Divine Master. And the use of the Sanskrit, yung salita ng India, mayroon po silang parang chant or poem at tinatawag po nila itong mantras. Mantras ay mga salita o mga phrases sa kanilang panalangin or meditation. We do not know what are these words, but they are so-called mantras. Paulit-ulit po ng mga salita. Kumbaga sa prayer ng mga kaibigan nating Katoliko, ito po yung ora pro nobis, pray for us, parang ganun po yan. Ora pro nobis sa Latin, sa English, pray for us. Well, of course, the New Testament Church observed communion, breaking of bread, or the Lord's Supper every first day of the week. Ayon po sa Gawa 27, sinabi doon, sa unang araw ng sanglinggo kami ay nakatipon para magtipik-tipik o magputol-putol ng tinapay. Yun pong communion, the breaking of the unleavened bread or the Passover feast in memory of the body and the blood of Christ which was shed on the Calvary. 1 Corinthians chapter 11 po, dinidiscuss po yan ng Apostol Pablo, and of course Matthew chapter 25 and chapter 26. Alright, New Testament churches are to give their income on the first day of the week. Sa 1 Corinthians 16:1 and 2, sabi ni Apostol Pablo, magbigay kayo ng inyong abuloy o kinita sa araw ng Sanlinggo. First day of the week, nagtitipon yung mga membro ng iglesia para magbigay ng kanilang tulong o abuloy sa mga nangangailangan ng membro ng iglesia. All over the New Testament Church. So, noong panahon ng mga apostoles, voluntary giving po ang ginagawa ng mga Kristiyano. There was no forced giving. Hindi rin po sila pinilit na magbigay ng ikapo or 10% of their income. Yung 10% po, yung forced 10% giving, sa lumang tipan po yun, wala po sa New Testament. PBMA leadership does not regard their group as a church. So sabi nga nila, pangalan nila, Philippine Benevolent and Missionary Association. Hindi po sila isang iglesia. At sabi nila, pwede silang mag-attend ng other religious groups. So therefore, brothers and sisters, Ruben Icleo Senior's PBMA, masasabi nating hindi po siya ang iglesia ng Panginoong Jesucristo na matatagpuan po sa Bagong Testamento o Bagong Tipan. As napitutunayan ng Matthew 16 verse 18 and Romans 16:16. Sa atin pong pagtatapos, mga kapatid at mga kaibigan, sabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew 7 verse 21, not all who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who will does the will of the Father in heaven. Hindi po lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon, na makakapasok sa karerang langit. Matthew 7:21. These people even prophesy in His name,
drive out demons, and perform miracles, sabi ni Kristo. But Jesus told them plainly, I do not know you. Get away from me, you evildoers. Matthew 7:22-23. Sa ating pa pagtatapos, if you are not yet a member of the New Testament Church of the Lord Jesus Christ, inimbitahin po namin kayo. You have to do the following. Number 1, you have to believe in His baptize. Sabi ni Kristo, Mark 16:16, we believes in His baptize shall be saved. Sabi pa rin Apostol Pedro, repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Acts 2:38. And if you are already convinced, sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 6:2, now is the day of your salvation. Now is the acceptable time. Today is the day of your salvation. 2 Corinthians 6:2. And of course, Christ is calling you. Sabi ni Kristo, Matthew 11:28-30, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for my yoke is easy and my burden is light, and ye shall find rest unto your souls. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Panginoon, marami po salamat sa lesson. Salamat po sa anak mo si Jesucristo na pinadala mula sa langit dito sa lupa upang kami ligtas sa aming mga kasalanan. Salamat sa aming main sponsor, World Radio International through White Sparrow Road. Salamat din sa mga kapatiran na matulong sa ating ministry, kapatid na Rico and Sally Canlas of San Fernando City, Pampanga, kapatid na June and Sister Dina Kaugiran of Metro Manila, kapatid na June and Sister Rose on Tabasco dyan sa Canada, kapatid na Nars and Bibing Tuanyo sa Dao Capiz, kapatid na Greg and Luz Manuel of Lingayen, Jonathan and Annalyn Manuel dyan sa Lingayen pa rin, kapatid na June and Sister Tess Abaya sa Nueva Ecija, at sa iba pang mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Marami pong salamat. We'd like to also announce to everyone that last week I was in Lopez and Gumaca, Quezon, kung saan po nagbaptize si kapatid na Jose Celso Virgilio Marfil, 53 years old of San Andres, Quezon Province, at tumulong po sa atin sa ating pag-ministro doon at pangangaral, kapatid na Dean El Quejano ng Lopez, Quezon, and of course si Emerson Fernandez of Gumasa, Quezon. Yan po sila yung mga membro ng Iglesia ng Panginoon sa Lopez at Gumaca, Quezon Province. Pagbati po sa inyong lahat dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, inilig po natin lahat ito, mga kaibigan at mga kapatid. In Jesus' name, Amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.